sa mga Isa listahan. po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Ah, Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan Doon banda po- yan? Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po, sa Anonas. Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo po- question of Senator JB. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung nakarecord sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous. Kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako 3. doon Ano lang po ako- yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, anger management ito eh. Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga niya, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Way back December 2001, ang ating pong complainant is Kagawad Raul Navera, 55 years old, nakatira sa number 9 Dao Street, Project 3, Quezon City. At ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzales. Ito po yung facts ng ayon po sa blatter record ng aming barangay. Ito po yung sulat ng aking tanod. Ako po si Reynaldo Emerenciana, nasa tamang edad na 21. Kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 Dao para malaman ang tawag ng 911. At dumating ang mga pulis para pumunta sa lugar na nasabi. Pagdating nila sa Dao at ang mga pulis ang nakipag-usap o nakiusap na bakit naikalat o may nag-report na may tumatagas na langis. Para po mabilis, Mr. Kapitan, ano po ang kaso na ito? Tungkol Ang reklamo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawe Street. So agad naman pong pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng pulis? Gawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Yun lang po. Yun Yung po pangalawa, yung tatlo pangalawa yan, di po. ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Coseteng, para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya, bigla na lang daw po siyang sinakal, pati rin po yung anak niya kasama po. At Sino yung sumakal? Yung anak ni Mr. Gonzales? ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal.
Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama. Ayon po Sino sa yung anak? kwento. Ayon Anak ni po. Willie Gonzales. Opo. So sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po. Maiksi lang po itong kwentong to. Ang complainant po is Perfecto Puntanilla, BPS ako po. Noong time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagmo-monitor ng CCTV sa barangay. Galit na patanong at may mura. At sinabi, pag natsyempuhan ko yan, patayan. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair, tatanungin ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako ritong news article, March 16, 2001. Obilya, 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinomen ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men who were Obilla's subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilla tried to give him 15,000 as his share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit? Ang dami mong kaso sa barangay pa lamang. What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako umatras. Sabi ni Chief PNP Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million. Sinorender ko po sa Station 9. Kila Colonel Ovilla po at Colonel De La Cruz. Pero di ko po alam na lalakawin lang po pala. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong koneksyon yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero Hindi, napatunayan, ang investigasyon dito, wala nakitang kutsilyo. Kaya ka nga na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa, Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako.
At pagdating po sa It doesn't mean na if acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Oh, Honor. so yan ha, kaya you correct your Pwede ko, understanding ha? yes, Your Honor. Yeah, Pwede ko pong ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Umaattend po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, Kik, then Captain Dio. Umaattend po ako ng hearing, nung summary hearing sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of ES daw po. Ngayon, 4 times, may receive po, may radio message, registered hindi naman po umaattend po yung complainant ko. Nung malaman namin, kaya pala hindi umaattend, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Ovilia, hinahatulan ng bitay. Alleged po yung dapat ibayad sa kanya para umattend. Kaya po nasabing Calvario, Sandali ha, anong connection ni Obilia doon na ikaw nagbaril ng tao? kasi yung lawyer po na kila Ovilia po, yun po yung nagbabalak umattend nun doon sa summary hearing ko, pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po, At least, oh, those are all your assumptions ha? Those are all your assumptions. Sige, go ahead. yes, Your Honor. After full-blown investigation po ito, after 4 hearings na hindi po uma-attend yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at saka yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, ting pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised. One Colonel Pusana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Huertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Huertas case folder. Kasi wala akong hawak. Ako ang second summary hearing officer mo. Sabi ko po, Diretso tayo, Opo. opo, Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? dinismiss po ako meron po akong ditong desisyon nung May 30, 2006, 3 pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of rank, etc., etc. However, meron po akong ebidensya na Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge, dismiss po ako noong 2006 2006. using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala ka nang, tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss. Noong 2006 po. 2006. Your Honor. Tapos reinstate ka. Opo, Your Tapos Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging pulis? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990. Opo. Hanggang 2016. Yes, Nag-retire ka. Yes, Your Honor. So ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo, PO1 pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kasi ganito po yun. Alam ko naman, kasi ito nga ho, pakikita ko sa inyo. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi na ho. kaso kinakarap mo. Your